Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. We've got you covered. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Mga kalunas, dahil sa inyong pagtitiwala, ang Lunas ay may extension na. Lunas Extension. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Ako si Eleni Bensal at narito ang programang Lunas Extension. And this evening, mapalad po tayo at napaunlakan po muli ang ating imbitasyon ng Chair ng Manila Doctors Hospital Heart Care Services. Walang iba kung hindi si Dr. Eugene Reyes. Magandang gabi sa inyo, Doc. Magandang gabi sa iyo, Eleni, and sa lahat ng mga nakikinig. Pag-usapan po natin ngayong gabing ito, cardiomyopathy. Marami pa rin naman pong mga sakit sa puso na iniinda ng ating mga kababayan. Iba-iba yung technical or medical terms dito Doc, di ba? So when we say cardiomyopathy, ano bang klaseng sakit sa puso ito? Na-discuss ko na yan dati. Pero tama ka, hindi lang naman Pebrero dapat pinagdiriwang. Kasi buong taon, may nagkakasakit sa puso, may namamatay sa puso. Wala namang buwan pinipiling oras o yeah, pagkakataon. Tama ka dyan. Pag sinabi mong cardiomyopathy, yung cardio is salitang ng doktor na pertaining sa puso. So cardio means puso. Yung myo sa doktor, pag translate mo sa regular na tao, ay muscle. No? Yung pathy is pathology, disease. So pag pinagdoktong-doktong mo, muscle ng puso, may sakit ang muscle ng puso. Ganon. Okay. Kaya ang puso is, di ba, nagko-contract, ganyan. Yes. So kung magkasakit yung muscle niya, hihina siya. Pagkakaroon ka ngayon ng heart failure. Bakit nangyayari ito, Doc, na nagkakaroon ng sakit sa muscle, sa puso, napapagod ba yan? Maraming klase ng cardiomyopathy, no? Marami rin dahilan bakit siya nagkakaroon ng sakit sa muscle. Isa na dyan yung myocarditis, no? Pag namaga siya, pag namaga yung muscle ng puso, nasisira yung muscle. So, hindi na siya magfa-function well. Meron din naman idiopathic, walang makitang dahilan pero nagdadalate, lumalaki ang puso. Meron din naman yung hypertrophic, sobrang kapal naman ng muscle sa puso, hindi naman walang mapaglagyan yung dugo sa sobrang kapal niya. Meron din namang pagkatapos ng pagbubuntis, so we call that postpartum or peripartal cardiomyopathy. At marami pang iba. Pero kadalasan nauuwi siya sa idiopathic, ibig sabihin walang makitang dahilan. At meron pa kami isang tinatawag na cardiomyopathy, tinatawag naming stress cardiomyopathy. Stress factor. Yes, stress ang dahilan bakit magkakaroon ng sakit yung muscle ng puso. Etong pagkakaroon ng cardiomyopathy, Doc, ibig sabihin kahit wala sa iyong lahi, hindi mataas ang iyong BP, or kahit na isinilang kang wala namang sakit sa puso. Tama. Sa walang kadahilanan, ikaw ay magkakaroon ng cardiomyopathy, yung tinatawag nating stress cardiomyopathy. Ang makikita mo lang ay dulot ito ng matinding stress. Pwedeng psychological or mental stress at pwede rin namang physical stress. Sobrang stress. Kaya
hindi mo rin matuturo kung sino yung magkakaroon nun. Kaya naman, importante pa rin yung nakokontrol yung stress. Wala rin to sa edad, Doc. Kasi kahit sino sa atin, di ba, mapabata o mapatanda, nai-stress. Yeah. Mas prone yung babae. Oo. Kadalasan, siguro 90% babae yung nagkakaroon. Sa dalawang nakita ko, pareho silang babae. Mm-mm. Pero meron din mga lalaki, syempre. Yes. At karamihan dito sa mga babae na to ay medyo postmenopausal. So between 40s and above ang age. Pero may nakikita rin sa mga bata, so hindi rin naman kayo spared. So ibig sabihin, it's important o importanteng nakokontrol natin yung stress. May nabasa rin ako, Doc, na yung cardiomyopathy maaari rin daw iugnay o tinatawag rin na broken heart syndrome. Yun rin ba yung dahil sa stress? Yes, tama ka. Broken heart syndrome, yun din yung tawag sa stress cardiomyopathy. Hindi dahil nabigo sa pag-ibig. Hindi naman. Broken heart kasi parang na sobrahan. Kasi alam mo yung stress, nagpo-produce ka ng maraming hormone. To be particular, yun yung epinephrine or adrenaline. Pagka tayo, nagulat ka, for example, meron tayong tinatawag na fight or flight reaction. It's either tumakbo ka o lumaban ka. Diba? Fight or flight. Dahil nagulat ka. Pero pagka minessure mo yung hormones na yun, yung mga taong na prone sa stress cardiomyopathy, parang 9 times higher yung level ng adrenaline compared to those na hindi nagde-develop ng stress cardiomyopathy. Initially, it was labeled as broken heart syndrome. Pero even before siya tinawag na broken heart syndrome, ang tawag sa kanya, kasi ni-report siya ng mga Hapon, Takotsubo, the word Takotsubo cardiomyopathy. Sila unang nag-report niyan, a series of patient nga na nakita nila na lumalaki yung puso, no? Tapos, pero bumabalik agad after stress. Gumagaling sila agad. Yun yung findings nila doon. Pero, pwedeng bumalik. Kaya importanteng makontrol ang stress. So, pwedeng acute, pwedeng chronic? Acute siya. Okay. Biglaan ang dating. Pagkatapos mong pagkatapos mong may stress, parang heart attack ang kanyang manifestation. Hihingalin ka, mahirapan kang huminga, sasakit ang dibdib mo, mapupunta ka sa emergency room, at syempre, pakikita ka ng doktor. Kung usually, ima-manage ka as heart attack na may acute heart failure, kasi nga ganun yung manifestation mo. Pero kapag tinignan na, chinek na lahat ng puso mo, makikita nila walang bara yung ugat mo. Pero yung ECG mo, yung blood test, ipapakita niya na para ka nag-heart attack. Tapos yung imaging, yung echocardiogram na sinabi ko before, makikita nila mahinang gumalaw yung puso mo. Nakakatuwa sa ganyan, within few days, mawawala lahat yan. Kasi syempre, i-admit ka niya sa ICU, mawawala yung stress mo, Marerelax ka, mapapahinga. Marirelax. Exactly, marirelax. Gaganda uli yung puso mo. Parang walang nangyari. Ganun. Pero ito ba, Doc, ay parang nakakapanikip ng dibdib na parang may dinadaganan din? Tama ka dahil siguro nagbasa ka ng matindi. Hindi naman, Doc. Usually kasi ganun yung sinasabi nila, di ba? Na kapag naninikip yung dibdib, parang may dumadagan, parang sakit sa heart puso. attack daw. Parang heart attack nga daw. Pero alam mo yun, yung dumadagundong, mabigat. Mabilis rin yung palpitation mo? Yes, dahil nga mataas yung adrenaline mo. Alam mo ba, pagka binigyan ka ng adrenaline, bibilis yung tibok ng puso mo. Oo. Bibilis siya. Tapos, may hirapan kang huminga.
Pero eventually mawawala siya, ganun. So, yun din yung effect nung stress cardiomyopathy. Kaya lang hindi naman lahat ng tao pag na-stress ay magkakaganyan. Meron tayong tinatawag na taong prone sa cardiomyopathy. Konti pa lang yung nakapublish na data, pero siguro ang pinakamalaking series ay nasa 200 persons only na nagkaroon ng Worldwide, Doc? sa Amerika yan. Sino yung kinukonsider nating at risk sa pagkakaroon po ng cardiomyopathy, no? The word itself, no, dahil tinawag na stress, those exposed to a lot of stress, mental and physical. So, yun yung number one. Hindi niya, pinag-aaralan pa yung genetic, kung merong kang daladala na heredity or genes, Yes. na magsasabing ikaw ay prone, pinag-aaralan pa siya. Pero so far, ang mga madalas nagkakaroon are postmenopausal women exposed to a lot of stress, both physical and mental. Pero doesn't mean na hindi ka magkakaroon ng stress cardiomyopathy nang walang malaking stress, kasi may nakita silang ibang tao na nagkaroon ng ganon. Bumuka ang puso, nung ma-admit, nag-normalize. Wala silang ma-identify na stress. So, ano pa rin siya? Gray zone. Gray zone, pero siya, importante lang na alam ng mga tao, lalong-lalo na ang mga doktor, na merong ganyang klaseng sakit. At maganda naman ang prognosis. Hindi porkit nagkaroon ka ng stress cardiomyopathy, forever ka nang magkakasakit. Sabi ko nga, bumabalik siya sa dati. Yes. Lang. Kaya lang, it's a cause for hospitalization. Pwede kang ma-hospital, pwede kang gumastos, at syempre maapektuhan din yung bulsa mo. Yun ang masakit doon, Doc. Yun yung siguro another factor kung bakit ka magkakaroon ng cardiomyopathy. Yung expenses mo sa hospital, no? Pero paano nga Pag nakita mo yung bill? Nakita mo yung bill mo, balik ka na naman. Pero paano, Doc, nga po ba natin to ma-treat, ano? Ano nga po ba yung mga pamamaraan? Kailangan po ba yan ng mga oral medication, surgery, or kailangan lang ng meditation? Sa ating pagbabalik, Doc, yan po ang ating i-discuss. Dito pa rin po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RH-TV. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Oh, so good. Komeo sa tanghon. So bagay sa bawat celebration. So easy, so dummy. Komeo sa tanghon. Komea Sotanghon. So good. Sotanghon. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Ang galing-galing mo. Smart
Dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maaari pa rin pong i-follow at i-like ang aming Facebook page na Lunas sa DZRH at Radyo Natin FM. Kanina, Doc, naiwan nating katanungan kung ano nga naman daw po ba yung pamamaraan, paano po natin to iti-treat, yung cardiomyopathy. Kailangan daw po ba ng gamot, meditation, para makapag-relax, vacation, or ano pa ba, surgery? Sabi ko nga, Eli, Yes. yung course niya is benign. Opo. Hindi siya, wala pa nababalitaan na o namatay. Lalo na sa Pilipinas, wala pa naman kami nakitang Hindi naman siya namatay life-threatening at all. Hindi siya life-threatening pero mahirap ma-identify kasi initially, ang presentation nga is like na heart attack ka at nag-heart failure. So, initially, ang tingin mo ay life-threatening. Opo. Isa na yun. Pero pag natignan mo na siya, na-admit mo na binigyan mo ng mga gamot, initially kasi gagamutin mo siya parang acute heart attack eh. So, bibigyan mo ng mga gamot, marirelax siya. And then, pagkatapos makikita mo, magre-reverse lahat. So, maganda ang prognosis, pero sabi ko nga, may 15% na nagbabalik uli. Mag-a-attack uli. Depende yan sa response mo sa stress. Okay. Walang mga gamot na proven, dahil nga kakaunti pa lang yung nado-document sa buong mundo. Hindi pwede gamitin yung mga usual na ginagamit namin like beta blocker. Kasi nga, iba naman yung dahilan ng pagkakaroon ng cardiomyopathy. Hindi rin naman namin mabigay yung ibang gamot na ginagamit namin sa heart attack. Pero tama ka. Meditation is one. Relaxation technique and prevention of stress. Iwasan mo magka-stress ka. Ang mahirap lang, hindi mo alam, merong ibang tao kasi masyado nang busy. Hindi na nila alam na stress na sila. Oo. So, importante yung meron kang relaxation at the end of the day. Yung pagkatapos mong ma-stress, kailangan may anti-stress ka. Siyempre,
exercise is one of them. Akala mo kasi stress yung yung exercise, pero nare-relax yung puso mo pagkatapos. Meditation, lalo na yung pagdarasal. Yung pagdadasal kasi is like a meditation. Pwede ka rin mag-shower, pwede ka rin magpamasahe, pwede ka rin makipagkwentuhan sa mga kaibigan. Yung mga Para nalalabas rin yung mga negative thoughts or yung sentiments. Tama ka dyan. So yun yung yung tingin ko ang pinakamagandang gamot ay iwasan magkaroon ng stress cardiomyopathy. Ganyan. Okay. Pero yung stress is just like isa lang sa mga dahilan ng pagkakaroon ng cardiomyopathy. Marami pang dahilan para magkaroon ng puso. Hindi lang stress. Ano naman po ba yung life expectancy natin dito sa pagkakaroon ng cardiomyopathy? Lalong-lalo na yung nagkaroon na ng ilang beses na recurrence ng cardiomyopathy? Sabi ko nga maraming klase ng cardiomyopathy. Depende yan. Yung stress cardiomyopathy, maganda nga ang prognosis. Yes. Parang bumabalik kasi sila sa normal. Hindi nag-iiwan ng scar or any... Yes. Kundi hormonal siya. Yung hormones mo na adrenaline sobrang taas na nahihirapan yung puso sa sobrang taas ng hormones. Pero once na nawala yun, mawawala rin yung Okay na ulit. Pero sabi mo, ang tanong mo kasi yung cardiomyopathy, as sabi ko nga maraming klase ng cardiomyopathy. Merong dilated cardiomyopathy, sila yung malaki na talaga yung puso mo tapos mahina talaga mo na. Opo. Yan pangit ang prognosis. Yan. Meron ding hypertrophic cardiomyopathy, yung sobrang kapal. Yun din pangit yung prognosis. Yung depende talaga sa dahilan kung bakit ka nag-cardiomyopathy. Pero yung dun sa pagkakaroon, Doc, ng makapal na muscle sa puso, tama po ba? Opo. Ito ay dahil po ba sa kanilang mga kinain? Oily foods, fatty foods? Hindi naman. Iba pa yan. Meron niyang genetic predisposition. At sila ay kumakapal yung puso. Yes. Bata pa lang sila, makapal na yung puso. Oo. Sa sobrang kapal ng puso, bumabara yung pag nag-pump siya, bumabara ang daloy ng dugo. Hindi makapag-pump. Madali silang mahimatay, madali silang mapagod, at madali silang at madaling sumakit ang dibdib. Ganun. Wala nang magagawa doon para numipis or mapa-normalize yung kanilang muscle sa puso, Doc? Ino-operahan yung mga ganun. Okay. Ini-slice ang puso o kaya nag-i-induce ng pagbabara ng ugat para ma-heart yung part na makapal para lumuwag yung daanan. So meron namang paraan. Yun nga lang, medyo expensive. Ano naman po yung mga do's and don'ts para sa ganitong klaseng kaso, Doc? May mga limitation ba sa kanilang activities and sa kanilang mga kakainin? Sabi ko nga, it's more of lahi. At minsan hindi mo ma-identify kung may lahi talaga. Apo. Kung may siyang daladalang genes. Kundi kadalasan pinanganak na silang ganon. So hindi siya related sa lifestyle. Walang kinalaman sa kinakain. So, but of course, pwede rin kasi silang magkaroon ng sakit sa ugat sa puso. So, pinagda-diet pa rin natin sila. Ayaw din natin silang tumaba. So, we maintain same weight as much as possible. Nabanggit niyo na nga rin po yung weight or yung timbang, Doc. Kahit ba mapayat, pwedeng magkaroon ng cardiomyopathy, lalong-lalo na po dun sa stress cardiomyopathy. Opo, pwede po. Actually, yung karamihan sa mga may stress cardiomyopathy, hindi matataba. Babae, postmenopausal, stress, ganyan. Wala kang makitang
dahilan para magkaroon siya ng sakit sa puso. Pero ito daw po ba ay maaaring humantong, Dok, sa pagkakaroon ng yung heart attack mismo? Wala kang makitang dahilan para siya magka-heart attack. Okay. Tinignan mo siya, hindi mataas yung cholesterol, hindi walang diabetes, ganyan. Pero pag magpe-present siya sa'yo na parang heart attack. Parang napagod lang talaga yung pag-pump ng puso niya. Yeah. Oo. Tapos biglang mawawala. Di ba? Kasi nawala yung stress. Yan yung sasabihin mo, stress cardiomyopathy. Maganda ang prognosis nila kasi nga hindi totoong heart attack yun. Okay. Siguro, Doc, tips na lamang po para ma-manage natin ng husto ang stress dahil alam naman natin, part of our lives na yung stress na yan. No? So, para po makaiwas siguro sa cardiomyopathy. Alam mo, yung stress cardiomyopathy ay hindi common. Oo. Pero dapat lang alam natin na kahit sino pwedeng makadevelop ng stress cardiomyopathy. And ang dahilan nun ay sobrang stress. The word itself, sobrang stress. And dahil dyan, syempre, kilalanin mo yung sarili mo, yun ang unang-una. Kilalanin mo. Kailangan malaman mo kung sobra ka ng stress. No? Minsan kasi iba denial no, Doc, na hindi naman ako stress normal lang na ginagawa ko yung trabaho ko, araw-araw, pasok sa trabaho, uwi sa bahay, ganito yung oras ng tulog, ganito yung kinakain. Pero bakit, Doc, di ba, may mga ganon? Ba't ako nagkaroon ng stress cardiomyopathy? Exactly. Ganyan. So, hindi mo na alam yung score mo sa stress. And dapat meron kang scoring system sa pagkaroon ng stress. Maraming available na apps sa cellphone, pwede mo siyang even yung mga watch. Opo. Na may measure niya yung stress level mo. So, siguro yun yung magandang paraan para ma-measure kung ikaw ay overstress o hindi. Pwede ring activities, yung i-measure mo rin yung activities mo sa pang-araw-araw. Tignan mo tipin mo maigi, may oras ba ako sa sarili ko? Kung wala ka ng oras sa sarili mo, I'm pretty sure stress ka na. So make time para sa sarili mo. At yung ilang oras yung kailangan mo para sa sarili mo para gawin mo kung ano yung gusto mong gawin. Yan yung mga basihan para malaman kung ikaw ay may stress. At yung oras mo para sa sarili mo, pwede mong gamitin para manood ng TV, mag-sports, mag-exercise, mag-pamasahe. Pero dapat araw-araw meron kang oras para sa sarili mo. Hindi lang basta weekend or hindi lang holiday. Alam mo naman marami sa ating mga Pilipino, Doc, na sub-sub sa trabaho, di ba? Overtime pa yan. Yes. Tama ka dyan. Ako, ang tingin ko, araw-araw dapat meron kang oras para sa sarili mo. Kasama yung pagtulog. We deserve ample of sleep. All of us. Dinisenyo yung ating katawan para magkaroon ng kailangan magpahinga. Yes, Doc. Sa mga may budget naman, Doc, meron po bang ganitong klaseng facility sa Manila Doctors Hospital? Or papaano po kayo makakatugon tungkol po dito sa may mga cardiomyopathy? Ang Manila Doctors Hospital, ang pwedeng ma-measure yung stress level mo, wala naman pero madidetect namin kung may sakit ka sa puso. So meron kaming pang treadmill para malaman meron nagbabarang ugat sa puso, no? Exercise test. Meron din kaming treadmill, dobutamine or stress echocardiogram, no? Para patatakbuhin ka tapos titignan sa television kung gaano kaganda yung pagtibok ng puso ng puso mo. Yes. Meron din kaming pangsukat ng ugat sa leeg. Meron din kaming pang test ng ugat sa mga kamay, paa, no? Meron din kaming pang Holter monitoring. Yung Holter monitoring pwede din
para ka naka-ECG for 24 hours, doon makikita yung heart rate variation mo. So makikita namin kung laging mataas ang tibok ng puso mo. Well, syempre, the basic is the ECG. Iba pang paraan para malaman kung meron kang sakit sa puso, ay meron kaming CT angiography kung saan i-injectionan ka ng dye at makikita na, no? 3-dimensional yung ugat mo, or more magnetic resonance imaging or angiography. Sa mga gusto pong magpakonsulta sa inyo, Doc, your clinic schedule? Wednesday and Friday, room 223, Manila Doctors Hospital. Thank you so much, Dr. Eugene Reyes. Salamat din sa iyo, Eli, at sa iyong programa, at sa lahat ng mga nakikinig. At yan po ang naging kabuuan ng ating talakayan ngayong gabing ito. Naway may napulot po kayong konting tips and information. Inyo pong nakasama, Ella ni Bensal bumabati sa inyo ng magandang gabi. Mga kalunas, tandaan, bawat karamdaman ay kayang lunasan. At para madagdagan pa ang kaalaman, manatili pa ring nakikinig dahil ang Lunas may extension na sa ilang saglit. Lunas Extension.